Narito na tayo sa episode 404 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Sabado mga kapuso. Sabi naman ni Zoe, ginagaya mo talaga ang boses ni Lolo, no? Sabi naman ni Annalyn, imposible Zoe, dahil kararating ko lang dito. Kaya hindi ko naman magagawa na lokohin ka. Hindi kaya dahil sa nagpapakita sa'yo o nagpaparamdam sa'yo si Lolo? Meron kasi ako nabasang literature tungkol dyan. Stop Annalyn. Huwag naman mong sasabihin yan, okay? Hindi yun gagawin sa akin ni Lolo, naintindihan mo? Kasi baka meron siyang importanteng sabihin sa'yo. Dahil apo ka niya, natural, mahal ka niya, kaya magpaparamdam siya. Alam mo, nakakaingit ka nga kasi nagagawa sa'yo ni Lolo. Sabi ni Annalyn, di ba? Very positive siya. Ngayon biglang dumating sina Nurse Evan at Nurse Karen at sabi niya, Doktora Annalyn, nandiyan ka lang pala. Meron po kasing mga bisita si Sir Pepe, yung lolo nyo. Gusto daw po niya makausap yung mga apo. Sabi naman ni Zoe, wag mo nang uulitin yun Annalyn ha. Bigla siyang umalis para pumunta nga sa prayer vigil. Sabi naman ni Nurse Karen, ano problema nun? Galit yarn, sabi naman ni Annalyn. Ewan ko ba? Sabi, hindi rin nila maintindihan dahil nga nawiwirduhan sila. Samantala, ito namang si Doc Carlos, nagpa-flashback sa isipan niya yung mga pangyayaring humihingi sa kanya ng tulong si Zoe. Hanggang sa sinisisi na siya ni Moira na sana naggawa siya ng foul play sa loob ng operating room. Para nga naman hindi na raw magising pa si Tanda. Ngayon, lumapit sa kanya si Lynette. Sabi ni Lynette, Carlos, o Lynette ko pala, narinig ko kasi at nakita ko na nag-uusap kayo ni Ma'am Giselle. Ano ba yung pinag-usapan nyo? Gusto ko lang din malaman. Sabi naman ni Carlos, ayun, Lynette, para kasing walang tiwala sa akin si Giselle Para bang ang ibig niyang sabihin o ibig niyang iparating na kasalanan ko kung bakit nakomato si papa nila. Sabi naman ni Lynette, alam mo Carlos, alam naman natin simulat sa pool na ayaw sa'yo ni Ma'am Giselle. Kaya siguro, nasasabi niya lang yun. Gaya nga nung napag-usapan namin ni Josa kanina, na ganun nga yung ugali ng Ma'am Giselle na baka nangihingi lang siya or naghahanap lang ng masisisi, ganun. Tapos biglang napaupo si Lynette, sabi ni Carlos, bakit ano nangyari? Iniisip ko lang kasi si Annalyn. Kasi napakabata pa niya para maranasan to. Sabi naman ni Carlos, nasabi ko na kay Annalyn yan, na lahat ng mga mahal natin sa buhay pwede rin mawala sa ating balang araw. Kaya nga, alam naman yun ni Annalyn, sabi ni Lynette. At sabi naman ni Carlos, bilang isang neurosurgeon kami, natural lang din sa amin na mamatayan kami ng pasyente. Masakit para sa profesyon namin bilang doktor. Kaya hindi rin talaga may iwasan yun na mamatayan kami ng pasyente. Alam mo, Lynette, dito kasi sa buhay natin hindi naman po pwedeng makasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Darating din ang araw na iiwan din nila tayo. Yun ang sabi ni Carlos, di ba? Kung makapagsalita, kala mo laging tama. Ngayon, bigla niyang tinawagan si Michael para alamin kung papunta na nga ba sila sa Apex para sa prayer vigil. Sabi naman ni Michael, pare, papunta na kami dyan. Bale, iniintay ko lang tong si Denise. Ganun ba? Pabalik na ako ng East Ridge. May pakikisuyo lang sana ako sa'yo, pare. Pwede bang pakibantay mo na lang si Lynette? Si Friendship. Sige, paalam. Nandito na si sabi niya. Love, ko pala. Mag-uusap kayo ni Doc Carlos, sabi ni Doktora Denise. Anong sinabi nyo? Anong pinag-usapan nyo? Wala. Anong wala? Sounds something kasi na may pinag-uusapan kayo kasi meron lang pinakaiusap sa akin si Carlos na bantayan daw natin si Lynette. Kasi pabalik na siya ng East Ridge. Okay? Sige, tara na. Tapos, sabi naman ni Carlos, Lynette, hindi ka pa ba sasabay sa akin sa East Ridge? Wag na muna Carlos kasi nakakahiya naman sa mga bisita at kina Giselle kay RJ, kararating lang natin tapos uwi agad ako. Buti pa ikaw na muna mauna, susunod na lang ako. Sige, nagpaalam na sila. Tapos yung mga matatanda na mag-asawa na kaibigan pala ni Sir Pepe. Alam mo, yung si Pepe, kababata ko yan Sabi naman nung matandang babae, kaya kailangan ipanalangin natin na maging okay na iyang si Pepe. Ano ka ba? Okay na okay yan si Pepe. Ang dami kayang mga chicks na nag-aalala sa kanya.
yung kabataan niya lalo. Sabi ng matanda, kaya kinakailangan mahuli na talaga yung mga masasamang loob na gumawa nito sa kanya. Masama ng tingin ng matanda lalaki kay Zoe, kaya sabi ni Zoe, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Sabi naman ni Annalyn, Zoe, ano ba? Mga bisita sila ng lolo natin. Bakit nga sila ganyan ko umasta? Ba't ganyan sila kung makatingin? Tama na nga, Zoe. Umalis na rin si Annalyn. Biglang dumating si Moira at lasing na lasing. Sabi naman ni Zoe, Ma'am, alam ko nakainom ka. Talagang tinuloy mo talaga yan. Bakit? Gusto ko lang naman mag-celebrate bago ko pumunta dito. Nakita mo nga yan loob ng prayer video niya. Napaka-boring, langgana. At saka, bakit ganyan ang suot mo? Pwede bang magsuot ako ng kagustuhan ko? Sinuot ko to dahil gusto ko? Sabi ni Moira, no? Tara na nga, ma'am. Umalis na nga tayo dito. Wait, nasan ba si daddy mo? Sabi ni Zoe, wala dyan sa loob. Tara na, umalis na tayo, sabi ni Zoe. Ngayon, ito namang si Lynette, nakita niya na nag-iisa si RJ. So, lumapit siya ng dahan-dahan, sabi niya, RJ? Tumingin si RJ, Lynette, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka lang? Sabi naman ni RJ, inaalala ko lamang si Papa. So, tumabi na rin si Lynette para i-comfort si RJ. Sabi ni RJ, nagpatuloy siya ng kwento. Inaalala ko lang kasi na hindi kami naging okay simula nung na-aksidente siya, yung kinidnap siya. Alam mo ba, kaya umalis ako sa poder niya nung bata pa lang ako kasi gusto ko meron akong mapatunayan. I just want to be like him. Yung bang makikita yung mga paraan kung paano umasenso. Yung bang tatayo sa sariling paa, yung magiging matagumpay ka sa abot ng kaya mo. Gusto kong makita niya kasi yun Yung pagiging doktor ko, sinunod ko yun dahil pangarap ko yun. At ngayon, gusto ko ulit sana na makita niya na bumalik na ako ulit sa pagiging doktor at makapag-opera na ako ulit ng mga pasyente. Siguro magiging proud na proud sa akin. Sabi naman ni Lynette, RJ, alam mo, kung meron mali ngayon si Sir Pepe, proud na proud siya sa'yo, kaya huwag kang mag-aalala. Ngayon, tumitingin si RJ sa paligid. Sabi naman ni Lynette, ano yung tinitingnan mo sa likod? May hinahanap ka ba? Akala ko kasi nandito si Carlos. Baka pag nakita niya tayo kung ano pang isipin nun, kung ano pang masabi. Sabi naman ni Lynette, kakaalis na ni Carlos, bumalik na siya ng East Ridge kasi mas kailangan siya doon kaya saglit lang siya. Kaya wala ka naman dapat na isipin, saka nandito lang naman ako para i-comfort ka. So paano RJ, babalik na ako sa loob. Sabi naman ni RJ, maraming salamat Lynette. Sabi niya, ngayon hindi nila alam na dalawa. Nasa likuran nila si Michael nagtatago kasama si Denise. Nahuli sila sa akto. Binigyan ng kulay. Ngayon ito namang si Regan saka si Harry nag-uusap. Sana daw bumalik daw siya sa bahay na yun, sumama daw siya kay Harry. Di sana meron daw siyang nagawa nung gabi yun para iligtas nga si Tita Lynette. Sabi naman ni Harry, kung sasama ka nung gabi yun, edi napahamak ka. Okay lang. Kasi meron naman akong magagawa at least kahit papano, diba? Ngayon biglang humarang si Moira. Ano? Regan? Harry? Nandudun ka pala nung gabing yun, so napahamak ka rin pala. Nilapag ni Moira yung PT battle niya na naglalaman ng vodka. Ngayon lumapit si Harry saka si Regan, tumayo sila. Ma'am Moira, totoo po ba to? O nananaginip lang ako? Pinakausap nyo kami? Hindi nyo kami sinusumbatan o galit, sinusungitan? Paano ko naman gagawin yun? Niyakap ni Moira yung dalawang binatilyo. Mabait ako, sobrang saya ko nga ngayon. Biglang dumating si Lynette. Moira, nakainom ka? Kaya sabi na Regan, naku, sabi ko na nga ba, kaya iba timplado, nakainom kayo Ma'am Moira Sabi naman ni Lynette, alam mo, bawal ang pumunta ng lasing dito. Sabi naman ni Moira, bakit? Nasan ba si Giselle saka si RJ? Gusto ko silang makausap. At saka remember, Lynette, hindi ka tanyag, hindi ka parte ng pamilya. Ngayon biglang dumating si Giselle. Ano Moira, naririnig ko yung boses mo sa malayo pa lang na hinahanap mo ko. Anong pakay mo? Giselle, my dear sister-in-law, nakakaawa ka naman. Gusto ko lang sanang iparating yung prayers ko sa inyong magkakapatid. Nasaan ba si Robert? Gusto ko siyang makausap. So, naalidbaran si Giselle sa pagka-plastic nito ni Moira. Samantala, ito namang si Doktora Denise, inaalam niya kina Doc Ray kung ano ba yung kahinatnan ng resulta
ng pagkakoma ni Sir Pepe. Sabi naman ni Dr. Katie, well, maaaring maging katulad siya ni Dr. Tanyag. Sabi naman ni Doc Ray, or mas malala pa. Huwag naman sana mangyari. So nakita ni Dr. Denise na may kausap si Michael sa telepono. So sabi niya, excuse muna. Lumapit siya kay Michael at narinig niya yung pangyayari na nagsusumbong tong si Michael na keso nahuli daw nilang dalawa ni Denise na magkasama si RJ saka si Lynette, no? At magka-holding hands pa, magkatabi. So nagtaka si Denise, sabi niya, kinwestiyon niya si Michael. Nagwat si Michael dahil nasa likuran pa rin si Denise. Bakit mo sinabi yun? Ba't ka nagsusumbong? So yan pala yung pinag-uusapan nyo ni Doc Carlos para mag-report ka. Ba't mo yung ginagawa para pag-awayin yung mag-asawa? Si Lynette saka si Dr. Carlos? Para pagsilosin siya ulit? Gusto mo ba ulit mangyari yun? Alam mo, Michael, hindi mo na dapat panghimasukan yung problema nila mag-asawa ni Carlos saka ni Lynette. At saka wala namang mali sa paglapit ni Lynette kay RJ dahil parte rin naman siya ng pamilya. May anak sila. So, grabe, no? Gustong gusto ko yung pagiging positive ni Dr. Denise dito kasi lagi siyang nakadepende sa tama. Yun, lagi siyang lumulugar sa tama. Napaka-enlighten ng mind niya. No? Napakaganda lagi ng katwiran niya. Ang galing talaga. Kaya nasapawan dito si Michael, nagkaroon sila ng LQ. So, tumataas na yung boses ni Dr. Denise at naririnig ko siya ni Doc Ray, ni Dr. Katie, no, saka yung isa, si Dr. So, ito na nga, pumunta na nga tayo dito kina Giselle. Sabi niya, Moira, napakabaho mo, nakainom ka ba? Pwede ba huwag ka na nga makipagplastikan? Sabi naman ni Moira, Giselle, nasan ba si Robert? Gusto ko lang naman iparating sa kanya yung prayers ko. Sabi naman ni Moira, dagdag pa niya, o baka naman nagsumbong sa'yo si Lynette na nakainom ako. Hindi naman ako nakainom sabi ni Lynette. Sira ka ba, Moira? Alam nga naman na isumbong ko kagad kay Ma'am Giselle, nakita mo naman nakakausap mo lang sa akin. So nahuli ni Giselle na umiinom nga itong si Moira. Inamoy niyo yung laman ng pretty bottle. Sabi niya, confirm, umiinom ka talaga ng alak. Walang nga ka talaga. Naglasing ka pa, tapos pupunta ka pa rito sa prayer vigil, lumabas ka dito, layas, pinalayas si Moira. Ngayon, nagkakausap itong mga kamag-anak ni Lynette. Sabi nga ni Chang Susan, wala talaga akong masabi diyan kay Moira. Pero pupunta dito, talagang lasing ka. Sabi naman ni Josa, ay nako, wala rin siya pinagkaiba sa anak niya, si Zoe. Sabi, no? Parehas sila ng pag-uugali, manang-mana sa ina. Sabi naman ni Lynette, ako tama na po yan, Chang. Ano po natin pag-usapan yan, nandito na nga po tayo para sa prayer vigil . Bilang dumating si Doktora Denise, sabi niya, excuse me Doktora Minor, pwede bang makausap ko si Lynette? Lynette, pwede bang makausap kita saglit lang, sabi ni Doktora Minor. Excuse, sabi niya. Sabi ni Lynette, ano yun, Doktora? So, nagkatingin na si Josa saka si Chang Susan, mga marites . Sabi, uy, seryoso yung pinag-uusapan . Sabi ni Doktora Denise, meron lang sana akong gustong i-heads up sa'yo, Lynette. Ano yun? Ba't anong nangyari? Kasi meron kasi nakarating kay Carlos yung tungkol sa pag-uusap ninyo ng seryoso ni RJ. So, bilang dumating si Michael, so sabi naman ni Denise, so paano, alis na kami? Nagpaalam na siya. So, yari na. Alam na ni Lynette na alam na rin ni Carlos kasi meron parang nag-report sa kanya. Binigyan ng mali siya yung pag-usap niya kay RJ kanina. So, yan ang dapat natin pakatutukan sa Lunes, mga kapuso. Episode 405 na tayo. Ang resulta ng fingerprints mula sa forensic report. Nako po, alam naman natin na magagawa ito ng paraan ni Moira dahil nga sabi niya, diba, meron daw siyang kakuntsaba or kilala pang pulis dun sa loob bukod kay Balahadja. So, malalaman natin kung magagawa ba talaga ito ni Moira ng paraan or kung anong klaseng paraan na naman ang gagawin ng mag-inang Zoe at Moira para makalusot sa krimen na kanilang ginawa. At pati rin itong pagkompronta niya kay Carlos na
kung malalaman ba ni Moira na meron bang ginawa si Carlos doon sa loob ng operating room or wala. Kasi ang kutob niya, parang merong ginawang masama itong si Carlos kung bakit na-comatose itong si Lolo Pepe. Yan ang mga magaganap sa Lunes, kaya wag natin palalagpasin ang next episodes ng Abot Kami na Pangarap. At kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapuso, ay kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at notification bell icon, i-hit mo na rin yan para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Happy weekend sa mga kapuso, Merry Christmas po sa lahat, and God bless us all.